Hello mga anak, ayan, dako na tayo sa kabanata 51 na pinamagatang ang pagbabago. So, ang ating mga tauhan dito ay una, si Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Linares, Padre Salve, Kapitan Tiago, Tia Isabel at ang mga kaibigan ni Maria Clara. Paano nga ba nagsimula ang kwento sa kabanatang ito? Nung umagang iyon, mapapansin sa mukha ni Linares na siya ay balisa. Hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Lalo na nung natanggap niya ang sulat mula kay Doña Victorina. Ano nga ba ang nakalagay sa sulat at bakit ganun na lang siya kabalisa? Ang sulat kasi mga anak ay naglalaman ng pagbabanta. Bakit pagbabanta? Ang sabi doon ni Doña Victorina sa liham, bibigyan lang daw niya si Linares ng 3 araw. 3 araw saan? Siya ay makipagduelo kay Alperes. Okay? Bakit makipagduelo? Anak, natandaan nyo ba yung si Doña Victorina ay namasyal at nadaanan nila ang bahay ni Doña Consolacion. At doon nagkaroon ng engkwentro ang dalawang Doña. Hindi matanggap ni Doña Victorina na ganun ang trato sa kanya ng Doña Consolacion. At ganun din ang Alperes sa kanyang asawa at higit sa lahat kay Doña Victorina. Kaya ngayon, ang binalingan niya ng galit ay si Linares. Ang sabi niya, makipagduelo daw siya sa Alperes. Bakit? Kasi pag hindi daw niya ginawa ang pakikipagduelo sa Alperes, no? Sa loob ng 3 araw, ibubunyag daw ang lihim ni Linares. Ano yung lihim? Okay, ang lihim na ito ay ibubunyag daw ni Doña Victorina na hindi naman talaga siya naging kalihim. Kasi pinapalabas nila anak na si Linares ay naging kalihim doon sa ibang bansa. Pagkatapos, sinabi rin niya, no, pinalabas din niya na kaklose daw niya si Canovas, na kung saan hindi naman talaga. At higit sa lahat, hindi rin niya nakasama ang General Martinez. Sa madaling salita, yung mga pinapalabas nilang kwento, no, ay isang pagsisinungaling. Yun ang sinabi ni Doña Victorina na ibubunyag ko lahat ng lihim mo pag hindi mo sinunod ang gusto ko. Ngunit, kapag nakipagduelo daw si Linares, lahat daw ng gusto ng binata ay ibibigay niya. Yun ang dahilan kung bakit si Linares ay hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Ibig sabihin, nasa bingit siya. Okay? Nasa gitna siya ng naguumpugan. Bakit? Kasi si Linares ay paano siya makipagduelo sa Alperes? Okay? Hindi siya ang mapapahamak. Ngunit mapapahamak din siya kay Doña Victorina. Kaya sa gayong anyo ng pagkabalisa, nadatnan siya, okay, ni Padre Salve. Okay, nakita ni Padre Salve ang mukha ni Linares na tila napakalalim ng kanyang iniisip. Alam mo bakit mga anak? Si Linares kasi dito ay masasabi nating isang kaawa-awa, kahabag-habag. Bakit? Kasi mga anak, ang pagsisinungaling na ginawa ni Linares ay pakana din ng Doña Victorina. Nung nakita ni Linares si Padre Salve, napansin ng binata na ito ay higit, no? Aba, ibig sabihin mas lalo, higit na maputla. Bakit kaya? Mga anak, hindi na siya kumakain. Ngunit sa kanyang mga ngiti, ang ngiti ni Padre Salve ay mahiwaga. Para bang nagsasabing may ginagawang hindi maganda. Alam mo yung makahulugan? Ayan, yun. Pagdating ni Padre Salve, agad niyang hinanap si Kapitan Tiago. Agad din naman lumabas si Kapitan Tiago sa kanyang silid. Kaya itong ang kapitan ay humalik sa kamay ng pare bilang paggalang o pagrespeto. Pagkatapos, kaya ang tatlo, si Padre Salve, si Kapitan Tiago, at si Linares ay nasa bulwagan habang sila ay nag-uusap. Ngayon, ang tanong,
bakit pumunta si Padre Salve sa bahay ni Kapitan Tiago? Ito lang ang kasagutan mga anak. Para ibalita na si Padre Salve ay tumanggap ng liham. Liham saan? Okay, kung matatandaan nyo anak, di ba? Si Crisostomo Ibarra ay naging abala nung nakaraang araw kasi inaasikaso niya ang kanyang pagiging excomulgado para matanggal na yon. Ngayon, ito na yon. Ang liham na yon ay nakarating na sa mga pray na kung saan nagsasaad na yung pagiging excomulgado ni Ibarra ay natanggal na or inalis na sa kanya. Kaya naman, itong si Padre Salve ay labis na humanga kay Crisostomo Ibarra. Napagtanto ni Padre Salve na si Crisostomo Ibarra daw ay isang kalugod-lugod, okay? Ibig sabihin, mabuti, okay? Mabait na bata. Ngunit dangan lamang, si Crisostomo ay padalos-dalos sa bawat aksyon. Pero, ayon sa kura, siya naman daw ay mabilis bumawi sa lahat ng mga pagkukulang. Sa gayong usapan, narinig naman nito ni Maria Clara. Okay? So, ano yung narinig ni Maria Clara? Nawala na nga ang pagiging excomulgado ni Ibarra. Kaya naman, ano ngayon ang napag-usapan ng tatlo? Ayan, pinag-uusapan din nila na wala nang magiging hadlang na ikakasal si Ibarra kay Maria Clara. Except na lang daw kay Padre Damaso. Bakit? Si Padre Damaso kasi ay kumpesor ni Maria Clara. Ngunit ayon sa kanila, kung hihingi daw ng kapatawaran si Ibarra kay Padre Damaso, maari daw na ang desisyon ng praile ay mabago at maaring payagan na sila ang magkatuluyan. Bakit? Kasi alam nila na si Padre Damaso ay hadlang sa pag-iibigan ni Maria Clara at ni Ibarra. Dahil sa pagkakarinig, no, mas lalo ngayon na bahala si Linares. Una, pagkabahala sa sulat. Pangalawa, pagkabahala doon sa narinig niya na hindi na excomulgado si Crisostomo Ibarra. Ngayon, nung narinig ni Maria Clara yan, medyo hindi pa siya gaanong magaling. Kaya ang sabi ni Maria Clara, ihatid na lang daw siya sa kanyang kwarto upang magpahinga. So, sino yung bantay ni Maria Clara dito? Ito ay si Sinang at Victoria. Ayan. Kasi bakit nagbabantay? Hindi kasi pwedeng mag-isa lang si Maria Clara. At yun ay request ni Maria Clara na dapat siya ay may kasama. Sa gayong sitwasyon, ito naman yung pagdating ni Crisostomo Ibarra sa eksena. Ayan, dumating siya. Ang kanyang kasama ay si Tia Isabel. Okay? Ngayon, bakit nandoon si Ibarra? Unang-una, para ipaalam kay Maria Clara yung pagkatanggal sa kanya ng pagiging excomulgado. Ibig sabihin, bilang kasintahan, natutuwa si Ibarra na ibalita sa kanyang kasintahan. Pangalawa, para malaman din ni Kapitan Tiago ang tungkol sa liham na yon. Ngayon, nung dumating si Crisostomo Ibarra, sinalubong naman siya ni Padre Salve. Okay? Ano ang ginawa ni Padre Salve? Aba, kinamayan niya si Ibarra. Yung pagkamay na yon ay nagpapakita ng pasasalamat or pagmamalaki na proud siya kay Ibarra. Ito namang binatang to, nagulat sa ginawa ng pari. Kaya ang sabi ng pari, sabi niya, wag daw ikamangha ni Crisostomo Ibarra ang kanyang pagpuri kung ngayon lang din niya nagawa. Makikita sa mukha ni Padre Salve na natutuwa siya kasi humahanga na siya sa binata. Samantala, tinanong naman ni Ibarra si Sinang kung si Maria Clara Barao ay galit sa kanya. Ngunit sinagot siya ng dalaga na hindi niya alam kung ito ay galit. Pero ang sabi nito, no, sabi ni Sinang pero ang sabi ni Maria Clara na limutin mo na lang daw siya. Ibig sabihin, Ibarra, limutin mo na lang daw si Maria Clara.
Pero alam mo ba mga anak, kahit sinasabi ni Maria Clara na dapat siyang limutin, si Maria Clara ay walang patid sa kanyang pag-iyak. Ano kaya ang kahulugan ng kanyang pag-iyak? Mga anak, kasi nasasaktan si Maria Clara. Dangan lamang wala siyang magawa. Okay? Wala siyang magawa kundi sumunod. Bakit? Kasi kung hindi siya susunod, okay, maiipit naman ang kanyang amang si Kapitan Tiago na walang ibang iniisip kundi ang kabutihan lamang ng dalaga. Kaya kahit ayaw niya, nagsasawalang kibo na lang, kaya dinadaan na lang ni Maria Clara sa iyak. Tapos, minsan biniro ni Sinang si Maria Clara na ang sabi na baka may nakilala ng iba si Ibarra. Ang tugon naman ni Maria Clara, idi mas mabuti. Tapos sabay iyak na naman. Kaya ang nasabi na lang ni Ibarra na pasabi kay Maria Clara na gusto ko siyang makausap ng sarilinan. Ngunit, ang pagkakataon nga na iyon ay bawal pa silang mag-usap. Kaya sabi ni Sinang, sabihin mo na lamang at sasabihin ko kay Maria Clara. Ang sabi naman ni Ibarra, kailan daw niya makukuha, okay, ang sagot. Ang sabi ni Sinang, dapat pumunta si Ibarra sa bahay nila para masabi ito, okay? At kailan yon? Okay, kinabukasan din. Pagkatapos sabihin ang sadya ni Ibarra o nasabi niya kay Sinang, hindi rin nagtagal ang binata at umalis na rin ito. Ayan. Ngayon, mula sa pamagat na pagbabago. Ayan. Saan kaya tumutukoy ito? Ang bawat pangyayari sa isang iglap ay pwedeng magbago. Katulad na lamang ng buhay ni Linares, mga anak. Okay? Nagplano yun sila kasama si Doña Victorina. Ngayon, sa pagbabago sa isang iglap, biglang nagbago ang isip ni Doña Victorina. Sino ngayon ang naiipit? Walang iba kundi si Linares. Kaya siya ay balisa. Sa isang iglap, nagbago ang mga pangyayari. Sa buhay naman ni Ibarra, may pagbabago din. Yung pagkatanggal o pag-alis sa kanya bilang pagiging excomulgado. Ayan. At yan lamang ang ating pangyayari sa kabanatang ito. Thank you for watching.